Ibigay mo sa akin ang perang iyan, Gabriel. Huwag mong idahilan ang gamot ng nanay mo dahil alam nating pareho na nag-aartista ka lang para pagkaitan ako. Ang boses ni Tita Melly ay parang talim ng kalawanging kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng maliit at tumutulong barong-barong, ang bawat salita niya ay tila kulog na yumaig sa marupok na dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Habang naririnig ang malupit na utos na yon, ang mga kamay ni Gabriel ay abala sa marahang pagpunas sa lumang sapatos na gagamitin niya para sa pinakahihintay na interview sa Tanaka Corporation. Gamit ang isang basahang halos himulmul na, maingat niyang tinitanggal ang bawat bakas ng putik. Tila ba sa bawat kuskos ay sinusubukan niyang burahin ang dumi ng kanilang kahirapan. Ang kanyang nanay Rosa ay mahimbing na natutulog sa kabilang sulok. Ang bawat hininga ay may kasamang huni ng paghihirap dahil sa sakit sa baga. Sa tabi ng higaan ng ina, nakahanda na ang isang basong tubig at ang huling piraso ng tableta na binili ni Gabriel mula sa kanyang huling sahod sa pag-extra sa palengke. Tita, parang awa niyo na. Pakiusap ni Gabriel, ang boses ay nananatiling mahinahon ngunit may panginginig ng pait. Ito na lang ang natitirang pera para sa maintenance ni nanay. Sa susunod na linggo pa, ang susunod kong sweldo kung papalaring matanggap sa Tanaka. Isang nakakaasar na tawa ang kumawala sa bibig ni Tita Melly. Humakbang siya palapit. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa malansang amoy ng baha sa labas. Kinuha niya ang basong tubig sa tabi ni Nanay Rosa at walang pakundangan itong ibinuhos sa sahig malapit sa sapatos na katatapos lang linisin ni Gabriel. Tanaka Corporation, tingnan mo nga ang sarili mo sa basag na salamin na, yan Gabriel. Sa tingin mo ba ay tatanggap sila ng amoy basura at mukhang tatalon sa tulay sa dumi? Huwag kang managinip ng gising. Ibigay mo na sa akin ang 500 iyan dahil kailangan kong bawiin ang talo ko kagabi. Utang mo sa akin ang pananatili niyo rito sa lupa ko. Naramdaman ni Gabriel ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang mga kuko ay tila ibinabaon sa sariling palad upang pigilan ang luhang gustong kumawala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaboy ang babaeng ito na walang ginawa, kundi sipsipin ang huling patak ng kanilang dignidad, ngunit naalala niya ang kanyang ina. Ang pagtitimpi ay isang pader na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalang kapangyarihan na protektahan ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Nakiusap ako sa inyo, tita, kahit ito lang. Pagkakataon ko na ito para maiyahon kami sa hirap, bulong ni Gabriel habang nakayuko. Sa halip na maawa, mabilis na dinampot ni Tita Melly ang sobrang nakatago sa ilalim ng unan ni Nanay Rosa. Nagising ang matanda, humihingal at nanlalaki ang mga mata sa takot. Nagkaroon ng maikling agawan, isang marahas na tagpo kung saan ang mahinang katawan ni Nanay Rosa ay muntik nang mahulog sa papag. Nang makuha ni Tita Melly ang pera, tiningnan niya si Gabriel ng may pandidiri bago lumabas ng pinto. Hinahayaan ang malakas na hangin at ulan na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng silid. Ang kanyang sapatos na kanina lang ay malinis, ay muling nabahira ng tubig na ibinuhos ng kanyang tiyahin. Ang kanyang Nanay Rosa ay nagsimulang umubo ng malakas. Bawat tunog ay parang punlo na tumatama sa puso ni Gabriel. Nilapitan niya ang ina, niyakap ito ng mahigpit habang ang sarili niyang luha ay unti-unti nang pumapatak sa balikat ng matanda. Bakit ang mundo ay tila nakikipagsabwatan upang ibaon sila sa putik? Habang ang langit ay patuloy sa pagbuhos ng galit nito sa labas, naramdaman ni Gabriel ang isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa bagyo. Ito ang katahimikan ng isang taong wala nang matalo dahil kinuha na ang lahat sa kanya. Ngunit sa ilalim ng pait, may isang munting ningas ng galit na nagsisimulang mag-alab. Inayos niya ang kanyang sarili.
Kahit basang-basa, kahit walang pera para sa pamasahe, kahit ang kanyang tiyan ay kumakalam, kinuha niya ang kanyang lumang envelope na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Sa paglabas niya ng pinto, ang tubig sa kalsada ay hanggang tuhod na, malamig at maputik. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanilang barong-barong, tila bitbit niya ang buong bigat ng kanyang tadhana. Nakarating siya sa kanto, kung saan humihinto ang mga jeepney, ngunit wala siyang barya kahit isa. Ang ulan ay hindi tumitigil. Tila ba nais nitong hugasan ang lahat ng pag-asa na natitira sa kanyang katawan. Doon, sa gitna ng kawalang katiyakan, nakita niya ang isang matandang babae na nakasandal sa isang poste, nanginginig sa ginaw at pilit na kinakabig ang isang malaking plastic bag ng mga bote at dyaryo. Ang matanda ay tila nawawala sa sarili. Ang mga mata ay malabo at puno ng kalituhan. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang relo. 10 minuto na lang bago ang takdang oras ng kanyang interview sa Tanaka Corporation. Ito ang huling pagkakataon niya. Ito ang susi sa operasyon ng kanyang ina. Kung hihinto siya para tulungan ng matanda, tiyak na mahuhuli siya. Kung magpapatuloy siya, baka ito na ang huling hininga ng matandang nasa kanto. Isang matinding dilema ang gumitgit sa kanyang pagkatao. Ang boses ni Tita Meli ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tinatawag siyang talunan at walang kwenta. Kung papabayaan niya ang matanda, magiging katulad na rin ba siya ng mga taong kinamumuhian niya? Sa gitna ng rumaragas ang baha at madilim na langit, isang tanong ang pilit na humahanap ng kasagutan sa kanyang puso. Kung ang kabutihan ba ay nagdudulot lamang ng higit na sakit, karapat-dapat pa rin ba itong panindigan sa mundong wala ng pakiramdam? 5 minuto na lang, Gabriel. Huwag kang maging tanga. Kapag tumigil ka, mamamatay ang nanay mo. Ang sariling boses ni Gabriel sa kanyang isipan ay tila isang malupit na latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Nakatayo siya sa gitna ng rumaragasang baha. Ang malamig na tubig ay umaabot na sa kanyang tuhod, habang ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa di kalayuan, nakita niya ang matandang babaeng kanina ay nakasandal lamang sa poste. Ngayon ay nakasubsob na ito sa maduming tubig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa isang lumulutang na plastik ng basura. Tumingin si Gabriel sa direksyon ng matatayog na gusali ng Makati. Nandoon ang Tanaka Corporation. Nandoon ang pag-asa para sa operasyon ng kanyang ina. Nandoon ang kaligtasan mula sa kalupitan ni Tita Meli. Ngunit nang muling humampas ang malakas na hangin, narinig niya ang mahinang daing ng matanda. Isang tunog ng paghihingalo na mas malakas pa sa kulog para sa kanyang pandinig. Hindi na siya nag-isip. Binitawan ni Gabriel ang kanyang envelope. Ang envelope na naglalaman ng lahat ng kanyang mga pangarap at mabilis na lumusong patungo sa matanda. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila pakikipagbuno sa isang dambuhala. Nang maabot niya ang matanda, naramdaman niya ang matinding panginginig nito. Ang balat ng matanda ay kasing lamig na ng yelo. "Lola, Lola, gumising kayo." Sigaw ni Gabriel habang pilit na itinatayo ang matanda mula sa pagkalubog. Wala siyang narinig na sagot, kundi ang mabilis at mababaw na hininga nito. Binuhat niya ang matanda. Ang bigat nito ay tila pasan-pasan niya ang buong mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabriel ang isang malakas na agos ng tubig na tumama sa kanyang binti. Dahilan upang mawalan siya ng balanse. Napaluhod siya sa putikan. Yakap-yakap ang matanda upang hindi ito muling mabasa. Doon niya napagtanto ang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang tanging puting polo na pinagpuyatan niyang labhan at plansahin ay punong-puno na ngayon ng putik at mantsa ng kalawang. Ang kanyang sapatos ay tuluyan ng nasira. At ang kanyang envelope? Nakita niyang inaanod na ito ng baha, palayo sa kanya, palayo sa kanyang kinabukasan. Naramdaman ni Gabriel ang isang uri ng pagkapagod na hindi lamang pisikal. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang umiyak, gusto niyang magmura sa langit,
dahil sa tila walang katapusang paghihirap na ibinibigay sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan niya ang yakap sa matanda. Sa gitna ng unos, nahanap niya ang isang maliit na tindahan na may kaunting silong. Doon niya maingat na inihihiga ang matanda sa isang tuyong bahagi ng semento. Hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket, ang tanging proteksyon niya sa ginaw, at maingat itong ibinalot sa nanginginig na katawan ni Lola Amparo. Hinaplos niya ang kulubot na noo ng matanda, isang simpleng kilos ng pagkalinga na tila ba ang sarili niyang ina ang kanyang inaalagaan. Sa kabila ng sarili niyang panginginig, pinilit niyang bigyan ng init ang estrangherong ito. "Lola, huwag kayong bibitaw. Malayo pa ang lalakbayin natin," bulong niya. Kahit na alam niyang siya mismo ay tila wala nang pupuntahan. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang lumang relo. 8:00 na ng umaga. Ang oras ng interview ay nagsimula na. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang pangalan ay tinatawag na sa marangyang lobby ng Tanaka Corporation. At dahil wala siya roon, ang kanyang pagkakataon ay ibibigay na sa iba. Siguro ay kay Enzo, ang mayaman at mayabang na pamilyar sa kanya, na tiyak na nakaupo ngayon sa isang air-conditioned na silid, malinis at mabango. Ang pait ay tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng Diyos. Habang nakaupo siya sa tabi ng matanda, pinagmamasdan niya ang ulan na tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Paano na si Nanay Rosa? Paano na ang gamot nito? Biglang nagkaroon ng liwanag sa gitna ng madilim na kalsada. Ang malakas na ilaw mula sa isang sasakyan ay tumama sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya. Narinig niya ang ugong ng isang mamahaling makina na humaharurot sa gitna ng baha. Walang pakialam kung sino ang matalsikan ng dumi. Ang sasakyan ay hindi bumabagal. Sa halip, lalo pa itong bumilis patungo sa kinaroroonan nila Gabriel at ng matanda. Dahil sa dulas ng kalsada at sa taas ng tubig, tila nawawalan ng kontrol ang driver. Ang higanting sasakyan ay diretsong sumusugod sa maliit na silong kung saan sila nakakanlong. Napasinghap si Gabriel. Wala siyang oras para tumakbo. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at harangan ng sarili niyang katawan ang matanda. Hinihintay ang marahas na bangga na maaaring tumapos sa kanyang lahat-lahat. Sa gitna ng nakakabinging ugong ng makina at ang tilamsik ng tubig na tila isang malakas na pagsabog, isang katanungan ang huling pumasok sa kanyang isipan. Ito na ba ang kabayaran sa pagpili niya sa kabutihan? Ang mamatay sa dilim ng walang nakakaalam? Hindi mo na kailangang pumunta roon, Gabriel. Mukha ka ng basurang itinapon ng baha. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa sinuman, kundi sa sariling refleksyon ni Gabriel sa glass wall ng dambuhalang gusali ng Tanaka Corporation. Ang kanyang anino ay tila isang mantsa sa gitna ng kintab ng marmol at salamin. Ang kanyang puting polo ay hindi na puti. Ito ay kulay ng kalsada, puno ng batik ng putik at bakas ng kalawang mula sa pagliligtas niya kay Lola Amparo kanina. Ang kanyang sapatos ay humihingal na sa bawat hakbang. Bumubuka ang swelas na tila sumusuko na rin sa tadhana. Ilang sandali bago siya nakarating dito, muntik na siyang mahagip ng isang itim na SUV sa gitna ng baha. Ang sasakyang iyon ay humarurot ng walang pakundangan. Nilubog siya sa isang higanting alon ng maruming tubig bago ito tuluyang nawala sa dilim. Hindi man lamang tumigil ang driver upang tingnan kung may nasaktan. Doon, sa gitna ng pagkabasa at panginginig, ay naramdaman ni Gabriel ang pinakamababang antas ng kanyang pagkatao. Ngunit bago siya umalis sa tabi ni Lola Amparo, sa barangay clinic, may iniabot ang matanda sa kanya. Isang lumang pluma na gawa sa tanso, madilim na ang kulay nito dahil sa kalumaan at may mga gasgas na tila nagkukwento ng mahabang panahon. "Dalhin mo ito, iho?" Ang mahinang boses ni Lola Amparo ay tila musika sa gitna ng ingay ng ulan. "Huwag mong hahayaang mamatay ang tinta ng iyong kabutihan dahil lamang sa dumi ng mundo." Ang panulat na ito
ay nakakita na ng mas matitinding bagyo kaysa rito. Ngayon, habang hawak-hawak ang plumang iyon sa loob ng kanyang bulsa, humakbang si Gabriel papasok sa lobby. Ang lamig ng aircon ay agad na gumapang sa kanyang basang balat, dahilan upang lalong manginig ang kanyang mga kalamnan. Ang bawat tao sa paligid, mga lalaking nakasuit at mga babaeng amoy mamahaling pabango, ay napapalingon sa kanya ng may pandidiri. Para silang nakakita ng isang insektong pumasok sa isang malinis na kristal. "Excuse me, bawal ang mga palaboy dito?" Harang ng isang security guard na may malapad na katawan. Ang boses nito ay puno ng awtoridad at kawalang galang. "Sa labas ka na magpalipas ng ulan, huwag dito." "May interview po ako," sagot ni Gabriel. Pilit na pinapatatag ang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly. "Gabriel Santos po ang pangalan ko. Pang-alas 8 po." Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon si Gabriel at nakita niya si Enzo. Maayos ang buhok nito. Suot ang isang mamahaling designer suit at amoy na amoy ang tagumpay. Walang bakas ng ulan o putik sa kanyang pagkatao. "Gabriel, ikaw ba yan?" sabi ni Enzo habang nakangisi. Ang mga mata ay tinitingnan si Gabriel mula ulo hanggang paa. Akala ko ay may dinalang bangkay ang baha sa loob ng lobby. "My God, Gabriel, hindi mo ba alam ang salitang professionalism? Darating ka rito na mukhang galing sa imbornal?" "Tumulong lang ako sa isang matanda, Enzo." Mahinang sagot ni Gabriel. "At tingnan mo kung anong napala mo." Lumapit si Enzo at bumulong sa tenga ni Gabriel, sapat na para marinig ang baha ng kanyang panlalait. "Laging talo ang mabait, Gabriel. Sa mundong ito, ang kailangan ay bilis at pera. Look at you. You smell like a wet dog. Sa tingin mo ba ay hahayaan kang makapasok sa boardroom ng mga tanaka na ganyan ang itsura mo?" Humarap si Enzo sa security guard. "Chief, paalisin niyo na yan. Nakakasira ng imahe ng kumpanya. Baka may dalang virus o kung anong dumi yan mula sa labas." Naramdaman ni Gabriel ang paghawak ng gwardiya sa kanyang braso. Isang mahigpit na pagkakahawak na tila itinuturing siyang isang kriminal. Pilit siyang itinutulak patungo sa pintuan kung saan ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos. Sa gitna ng kahihiyang ito, sa gitna ng tawanan ng mga empleyadong nanonood, ay muling hinawakan ni Gabriel ang lumang pluma sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang bigat nito, ang lamig ng metal, at ang alaala ng nangiti ni Lola Amparo. Eksaktong sa sandaling itutulak na siya palabas ng gusali, bumukas ang pinto ng pribadong elevator. Isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at may suot na salamin ang lumabas. Napapalibutan ng mga nakaitim na bodyguard. Ang lahat sa lobby ay biglang tumahimik. Ang lahat ay yumukod bilang tanda ng paggalang. Siya si Chairman Tanaka, ang hari ng imperyong ito. Napatigil ang chairman nang makita ang kaguluhan sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa basang-basang anyo ni Gabriel at pagkatapos ay sa kamay ni Gabriel na mahigpit na nakahawak sa isang bagay na tila sumisilip mula sa kanyang bulsa. Ang puso ni Gabriel ay tila huminto sa pagtibok. Ang tadhana ba ay may huling baraha pang ilalabas? O ito na ang huling sipa na tuluyang magpapabagsak sa kanya sa putikan? "Bitawan mo siya." Ang tinig ni Chairman Tanaka ay hindi malakas, ngunit ito ay may dalang bigat na tila nagpatahimik maging sa ihip ng hangin sa labas ng lobby. Ang gwardyang kanina ay marahas na nagtutulak kay Gabriel ay biglang napabitaw. Ang kanyang mga kamay ay tila napaso sa takot. Dahil sa biglaang pagbitaw, nawalan ng balanse si Gabriel. Ang kanyang mga paa, na pagod na sa pakikipagbuno sa baha, ay tuluyang sumuko. Napaluhod siya sa malamig na marmol na sahig. Sa kanyang pagbagsak, narinig ang marahang pagtama ng isang metal na bagay sa sahig, ang lumang pluma ni Lola Amparo. Nagpagulong-gulong ito sa gitna ng lobby. Lumilikha ng isang tila ritmikong tunog sa bawat pagtama nito sa makinis na bato
bago ito huminto sa mismong tapat ng sapatos ng chairman. Chairman, pasensya na po. Mabilis na singit ni Enzo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkukunwari. Ang basurerong ito ay nagpipilit pumasok. Sinasabihan ko na po siyang umalis dahil nakakadiri ang hitsura niya at nakakasira sa imahe ng kumpanya niyo. Ako na po ang bahalang magpalayas sa kanya. Hindi lumingon ang matandang Tanaka kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lumang pluma. Dahan-dahan, sa gitna ng pagtataka ng lahat, ay yumuko ang makapangyarihang chairman upang pulutin ang maduming panulat mula sa sahig. Gamit ang kanyang panyong seda, maingat niyang pinunasan ang putik na dumikit sa katawan ng pluma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, isang ekspresyon ng matinding pagkagulantang at pangungulila ang rumehistro sa kanyang muka. Isang emosyong hindi inaasahan ng sinuman mula sa isang taong kilala sa pagiging kasing tigas ng bakal sa negosyo. Saan mo nakuha ito? Tanong ng chairman. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo, puno ng emosyon na hindi maipaliwanag. Pilit na tumayo si Gabriel kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Ibinigay po sa akin ng isang matanda kanina sa kanto chairman. Iniligtas ko po siya sa baha. Sabi niya po, "Huwag kong hahayaang mamatay ang tinta ng aking puso." Isang mapait at mapanghusgang tawa ang pinakawalan ni Enzo. Narinig niyo yan, chairman? Ang galing gumawa ng kwento. Siguradong ninakaw niya lang yan sa kung saan. Isang basurero, nagligtas ng matanda. Baka pumodus yan para makapasok dito at magnakaw. Tumingin si Chairman Tanaka kay Enzo. Isang tingin kasing lamig ng yelo na tila nagpatigil sa paghinga nito. Ang plumang ito ay hindi matatagpuan sa kahit saang tindahan sa bansang ito. 40 taon na ang nakalilipas, ibinigay ko ang kapares nito sa kaisa-isang taong nagligtas sa buhay ko noong wala pa akong kahit ano. Natahimik ang buong lobby. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa basang polo ni Gabriel patungo sa sahig. Bawat patak ay tila nagbibilang ng bawat segundo ng katahimikan. Muling humarap ang chairman kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi ang dumi o ang amoy baha ang nakita niya. Nakita niya ang mga mata ng isang binata na puno ng pagod ngunit nananatiling marangal. Nakita niya ang mga sugat sa kamay ni Gabriel na nakuha nito sa pagbuhat kay Lola Amparo. "Ano ang pangalan mo, iho?" Tanong ng chairman. Mas malambot na ang kanyang tono ngayon. "Gabriel Santos po, chairman." Sagot niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Gabriel!" Ulit ng matanda. Tila ba tinitimbang ang bawat titik ng pangalan? "Sabi mo ay iniligtas mo ang isang matanda kanina. Saan siya naroroon ngayon?" Dinala ko po siya sa barangay clinic malapit sa kanto. Sabi po ng nurse, kailangan niyang mabigyan ng maayos na gamot dahil sa sobrang ginaw. Paliwanag ni Gabriel. Biglang bumukas ang malaking glass door ng kumpanya. Isang lalaking nakauniforme ng bodyguard ang pumasok na hingal. "Chairman, nahanap na po namin ang GPS ng sasakyan ni Madam Amparo. Iniwan po ang sasakyan sa gitna ng baha. Ngunit sabi ng mga saksi, may isang binata raw na nagbuhat sa kanya patungo sa klinik." Ang chairman ay tila nawalan na ng lakas at napakapit sa kanyang baston. Si Lola Amparo, ang matandang iniligtas ni Gabriel, ay walang iba kundi ang asawa ng chairman. Ang babaeng may malalang sakit na Alzheimer na madalas mawala sa sarili at tumakas sa kanilang mansyon. Lumingon si Chairman Tanaka sa kanyang sekretarya. Kanselahin ang lahat ng interview ngayong araw at itong si Enzo. Tumingin siya sa nanginginig na si Enzo. Siguraduhin mong hinding-hindi na siya makakaapak sa kahit anong kumpanya sa ilalim ng pangalang Tanaka. Humarap siya kay Gabriel at hinawakan ang balikat nito. "Sumama ka sa akin, Gabriel. Hindi mo kailangan ng interview. Dahil ang plumang ito ang nagsasabing ikaw ang taong hinahanap ko." Ngunit bago pa man makahakbang si Gabriel, isang malakas na tunog ng pagring ng kanyang lumang cellphone ang bumasag sa sandali.
Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ni Tita Meli ang nakarehistro. Gabriel, kung gusto mo pang makitang buhay ang nanay mo, pumunta ka rito sa sugalan ngayon din. Dinala ko siya rito dahil hindi ako papayag na matulog kayo sa lupa ko ng libre. Nabitawan ni Gabriel ang kanyang cellphone. Ang kagalakang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang madilim at malamig na takot na tila mas malala pa sa kahit anong bagyo. Wala akong pakialam kung mamatay ang nanay mo, Gabriel. Ang kailangan ko ay ang perang ipinangako mo at hindi ako aalis dito hanggang hindi mo ibinibigay ang huling sentimo. Ang boses ni Tita Meli sa kabilang linya ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa panandaliang pag-asang naramdaman ni Gabriel sa loob ng marangyang lobby ng Tanaka Corporation. Sa paligid niya, ang bawat sulok ay kumikinang sa yaman. Ang mga chandelier na tila mga bituin, ang amoy ng mamahaling pabango, at ang paggalang na ibinibigay sa kanya ni Chairman Tanaka. Ngunit sa kanyang pandinig, ang tanging naririnig niya ay ang hinihingal na pag-ubo ng kanyang nanay Rosa at ang malupit na halakhak ng mga taong nagsusugal sa paligid nito. Naramdaman ni Gabriel ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang cellphone na hawak niya ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpapatigas sa kanyang mga daliri. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kintab ng marmol sa kanyang paanan ay biglang naglaho, napalitan ng imahe ng kanilang madilim at basang barong-barong kung saan ang kanyang ina ay kasalukuyang pinahihirapan. Ang kaibahan ng kanyang kinaroroonan sa sitwasyon ng kanyang ina ay isang mabisang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tita, parang awa niyo na. Nasaan si nanay? Huwag niyo siyang saktan. Ang bulong ni Gabriel ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Bawat tibok ay may kasamang hapdi at takot. Nakita ni Chairman Tanaka ang biglang pagbabago sa mukha ng binata. Ang awtoridad sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Gabriel, isang hawak na naglalayong magbigay ng lakas sa gitna ng nagbabadyang gulo. Gabriel, anong nangyayari? Tanong ng matanda. Ang boses ay seryoso at puno ng pagmamalasakit. Hindi na nakapagsalita si Gabriel. Iniabot niya ang cellphone sa chairman. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa tulong na hindi niya kayang hingin. Nang malakas, nang marinig ng chairman ang mga mura at banta ni Tita Meli, ang kanyang mukha ay nagdilim, tila isang paparating na unos. Ihanda ang sasakyan. Ngayon din, utos ng chairman sa kanyang mga bodyguard. At tawagan ang pinakamalapit na ospital. Sabihin niyo na maghanda sila ng kwarto para sa isang emergency case. Sa loob ng isang marangyang itim na sasakyan, habang binabaybay nila ang mga kalsadang binabaha patungo sa squatter area, si Gabriel ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Ang kintab ng leather seat ng sasakyan ay tila isang sampal sa kanyang kahirapan. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang bawat patak ng ulan na tila mga luhang dumadaloy mula sa langit. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang sarili kong dugo, Chairman? Ang tanong ni Gabriel ay tila isang sugat na pilit na binubuksan. Inalagaan namin siya. Binigay namin ang lahat. Pero bakit pera pa rin ang mas matimbang? Hindi sumagot ang chairman. Sa halip ay hinigpitan lamang nito ang hawak sa kanyang baston. Alam niya ang pakiramdam ng ipagkanulo ng sariling kadugo. At ang sakit na yon ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sugat. Nang makarating sila sa tapat ng isang madilim at mabahong gusali na nagsisilbing sugalan, agad na bumaba si Gabriel na kahit hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan. Tumakbo siya sa gitna ng putikan, walang pakialam kung muling madumihan ang kanyang pagkatao. Sa loob, nakita niya si Nanay Rosa na nakasalampak sa sahig, namumutla at nanginginig sa ginaw.
habang si Tita Millie ay abala sa pakikipagtalo sa isang lalaki tungkol sa utang. "Nanay!" Sigaw ni Gabriel habang mabilis na lumalapit at niyayakap ang ina. Ang init ng kanyang katawan ay pilit niyang ibinibigay sa nanlalamig na matanda. "Gabriel, anak, umalis ka na rito. Baka saktan ka nila." Ang mahinang tinig ni Nanay Rosa ay tila isang mitya na tuluyang nagpasabog sa galit ni Gabriel. Tumayo si Gabriel at hinarap si Tita Millie. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. "Wala na tayong utang sa inyo, tita. Ang bawat sentimong kinuha nyo sa amin, ang bawat patak ng dugo at pawis na sinipsip nyo, sapat na iyon." Isang malakas na sampal ang isinagot ni Tita Millie. "Wala kang utang? Ang lupang kinatatayuan ng barong-barong nyo ay sa akin. Ang buhay nyo ay sa akin hanggat hindi kayo nakakabayad sa lahat ng ginastos ko sa inyo nung mga bata pa kayo." Ngunit bago pa man muling makadapo ang kamay ni Tita Millie, isang matibay na kamay ang pumigil dito. Si Chairman Tanaka ay nakatayo na sa likuran ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya ay tila mga anino ng kamatayan para sa mga taong nasa loob ng sugalan. "Magkano?" Ang tanong ng chairman ay maikli, ngunit sapat na para patahimikin ang buong silid. "Magkano ang halaga ng iyong konsensya, ginang?" Nasilaw si Tita Millie sa kinang ng suot na relo at singsing ng chairman. Ang kanyang kasakiman ay muling nagliwanag sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makasagot, isang lalaki mula sa dilim ng sugalan ang lumabas, si Enzo. May hawak siyang isang pirasong papel na tila isang lihim na sandata. "Huwag kang padalos-dalos, Chairman," sabi ni Enzo nang may mapanguyam ng ngiti. "Bago niyo bayaran ang utang ng pamilyang ito, baka gusto niyo munang malaman kung sino talaga ang ama ni Gabriel Santos at kung bakit ang plumang yan ay hindi dapat nasa kamay niya." Ang mundo ni Gabriel ay tila muling nyanig. Ang bawat lihim na pilit itinatago ng panahon ay tila isa-isang lumalabas sa gitna ng bagyo. Sino nga ba siya sa buhay ng mga Tanaka? At bakit ang isang lumang pluma ay tila may dalang sumpa sa halip na pag-asa? Huwag kang masyadong kampante sa hawak mong pluma, Gabriel. Dahil ang panulat na yan ay hindi simbolo ng kabutihan, kundi ebidensya ng isang malaking pagnanakaw na ginawa ng iyong ama. 40 taon na ang nakalilipas. Ang tinig ni Enzo ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa gulugod ni Gabriel. Ang bawat salita ay may dalang lason na tila unti-unting nagpaparalisa sa kanyang kakayahang huminga. Sa gitna ng madilim at mabahong sugalan, kung saan ang amoy ng alak at pawis ay humahalo sa alikabok, ang revelasyong ito ay tila isang mas malakas na sampal kaysa sa mga palad ni Tita Millie. Lalong hinigpitan ni Gabriel ang yakap sa kanyang Nanay Rosa. Naramdaman niya ang panginginig ng matanda, hindi lamang dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa isang uri ng takot na tila matagal na nitong itinatago sa kailaliman ng kanyang puso. Tumingin si Gabriel sa mukha ng kanyang ina, naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng katotohanan na magsasabing nagsisinungaling si Enzo. Ngunit ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ni Nanay Rosa at ang mabilis na pagdaloy ng luha sa mga kulubot nitong pisngi. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang kintab ng plumang tanso sa bulsa ni Gabriel ay tila naging isang mainit na uling na nagpapasuso sa kanyang balat. Ang bagay na itinuring niyang simbolo ng pag-asa at gantimpala sa kanyang kabutihan ay biglang naging isang mantsa sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Gabriel ang unti-unting pagguho ng kanyang loob. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtitiis sa gutom, ang pagtatrabaho ng sobra, ang paglunok sa lahat ng panlalait ni Tita Millie, lahat ba yun ay nakatayo sa ibabaw ng isang kasinungalingan? Ang kanyang ama, na naalaala niya bilang isang marangal na tao, kahit mahirap, ay isa bang magnanakaw? Isang huwad na bayani?
Dagdag ni Enzo, ang kanyang nangiti ay tila isang sugat na bumubukas sa gitna ng kadiliman. Inilabas niya ang isang lumang dokumento, madilaw na ang papel at may mga mantsa ng panahon. Narito ang report mula sa lumang kumpanya ng mga Tanaka. Nawala ang plumang ito kasabay ng pag-alis ng ama ni Gabriel sa trabaho. Hindi ito ibinigay, Chairman. Ito ay kinuha ng walang pahintulot. Humarap si Chairman Tanaka kay Gabriel. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng pasasalamat, ngayon ay tila nababalot ng ulap ng pagdududa. Ang kanyang pagkakahawak sa baston ay humigpit, isang senyales ng panloob na pakikipagbuno. Sa isang banda, iniligtas ni Gabriel ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, ang dangal ng kanyang pamilya ay muling nayurak. Hindi po totoo yan. Ang boses ni Gabriel ay halos isang bulong na lamang, tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng hangin. Kilala ko ang tatay ko. Mahirap lang kami, pero hindi kami nagnanakaw. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Tita Millie. Aba, Gabriel, huwag ka nang magmalinis. Ngayon alam ko na kung bakit laging may itinatago ang nanay mo sa ilalim ng unan niya noon. Nagmana ka lang pala sa tatay mong mabilis ang kamay. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang tiyahin, naramdaman ni Gabriel ang pagliit ng kanyang mundo. Ang bawat pares ng mata sa loob ng sugalan ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Ang mga taong kanina ay natatakot sa presensya ng chairman ay ngayon ay tila nakahanap ng bagong libangan sa kanyang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang naging reaksyon ni Nanay Rosa ang lalong nagpabagsak kay Gabriel. Ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging kapos at mabigat. Ang bawat tunog ng kanyang paghihingalo ay tila isang kampanang nagbabadya ng panganib. Ospital! Dalhin niyo siya sa ospital ngayon din. Ang utos ni Chairman Tanaka ay maikli at malamig. Walang emosyon na mababakas. Ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na kumilos upang buhatin si Nanay Rosa patungo sa sasakyan. Naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang chairman, na kanina ay tila isang ama na gagabay sa kanya, ay tumalikod nang hindi man lamang siya tinitingnan. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang naging kasing lawak ng isang karagatan. Habang pinapanood ni Gabriel ang paglayo ng sasakyang kinalululanan ng kanyang ina, muling lumapit si Enzo sa kanya. Ang dumi ay laging babalik sa dumi, Gabriel. Kahit isuot mo ang pinakamahal na suit sa mundo, ang dugo ng isang magnanakaw ay mananatili sa iyong mga ugat. Naiwang mag-isa si Gabriel sa ilalim ng ulan. Ang lamig ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi sa loob ng kanyang nanlulumong puso. Tiningnan niya ang pluma sa kanyang kamay. Ang plumang tila may sariling buhay, malamig at mapang-asar. Kung ang lahat ng kanyang ginawang kabutihan ay nagmula sa isang ugat ng kasalanan, may karapatan pa ba siyang humingi ng tawad? O ang tadhana ba ay sadyang mapaglaro? Ibinibigay ang lahat bago ito bawiin ng mas masakit? Wala ka nang babalikang bahay, Gabriel. Ang lupang tinayuan ng barong-barong nyo ay binenta ko na sa mga kalaro ko sa Mahjong. Ang mga basurang gamit nyo, hayon, ipinaanod ko na sa baha. Ang boses ni Tita Millie ay parang isang matalim na kidlat na muling tumama sa sugatang pagkatao ni Gabriel. Habang nakatayo siya sa gitna ng ulan, sa tapat ng ospital kung saan dinala ang kanyang ina, ang bawat salita ng kanyang tiyahin ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at ngayon, ang tanging alaala ng kanyang pagkabata ay itinapon na rin sa putikan. Sa loob ng kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang basang-basang envelope na naglalaman ng kanyang mga pangarap. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa papel, ang mga titik ng kanyang resume ay unti-unting naglalaho.
Tila ba binubura ng langit ang lahat ng pag-asa na magkaroon siya ng disenteng trabaho. Ang ironya ay masakit. Sa loob ng marangyang ospital na yon, ang kanyang ina ay nakahiga sa isang malinis na kama dahil sa tulong ni Chairman Tanaka. Ngunit siya ay hindi man lamang makapasok sa pintuan dahil sa dumi ng kanyang anyo at sa bigat ng bintang sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Gabriel ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na ibinagsak sa semento, durog, pira-piraso, at wala ng paraan para mabuo pa. Ang katahimikan niya ay hindi tanda ng pagsuko, kundi tanda ng isang kaluluwang sobrang bigat na ang pasan, kaya hindi na makagawa ng kahit anong tunog. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, isang paalala na siya ay humihinga pa, ngunit ang kanyang espiritu ay tila matagal nang nalunod sa baha. Tita, bakit niyo ginagawa ito? Ang tanong ni Gabriel ay halos isang bulong na lamang, nalulunod sa ingay ng mga sasakyang dumadaan. Kapatid niyo si nanay, paano niyo nagawang itapon ang lahat ng pinagsamahan natin para lang sa pera? Pera? Huwag mo akong pangaralan tungkol sa pera, Gabriel. Lumapit si Tita Millie. Ang muka ay puno ng puot at kasakiman. Ang pera ay buhay, at dahil sa tatay mong magnanakaw, habang buhay kaming nagdusa sa kahihiyan. Ngayon, oras na para bayaran niyo ang lahat ng utang niyo sa akin. Piliin mo. Gabriel, ibibigay mo sa akin ang anumang perang makuha mo kay Tanaka o sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang nanay mo sa ospital na yan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa balat ni Gabriel. Ang banta ni Tita Millie ay hindi lamang pananakot. Alam niyang kaya itong gawin ng babaeng ito. Sa mundong kanyang ginagalawan, ang pag-ibig ay isang luho na hindi niya kayang bayaran, at ang kataksilan ay ang tanging barya na madalas niyang matanggap. Pilit na naglakad si Gabriel patungo sa glass door ng ospital, ngunit bago pa man siya makahawak sa hawakan, nakita niya si Chairman Tanaka sa kabilang panig. Ang matanda ay nakatayo sa tabi ng kama ni Nanay Rosa. Seryoso ang muka at tila may malalim na iniisip. Nakita ni Gabriel ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang aninong basang-basa, puno ng putik, at mukhang kriminal sa mata ng lipunan. Hindi niya kayang pumasok. Hindi niya kayang harapin ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ngunit binigyan niya ng kahihiyan dahil sa nakaraan ng kanyang ama. Sa gitna ng pagdadalamhati, nadama niya ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa, ang lumang pluma. Ang panulat na ayon kay Enzo ay ebidensya ng krimen. Nang ilabas niya ito, napansin ni Gabriel ang isang maliit na ukit sa ilalim ng takip ng pluma na hindi niya napansin kanina. May mga titik na tila sadyang itinago para sa katarungang hindi nabibili. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ang mga titik na yon ay hindi sulat ng isang magnanakaw. Iyon ay sulat ng isang taong may ipinaglalaban. Sino ba talaga ang kanyang ama? At bakit tila ang pluma ay may gustong sabihin na mas malalim pa sa mga bintang ni Enzo? Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ni Gabriel. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Enzo. May dalang isang piraso ng papel na tila isang kontrata. "Huling babala, Gabriel," sabi ni Enzo nang may mapanganib na ngiti. "Pirmahan mo ito. Talikuran mo ang anumang karapatan mo sa pamilyang Tanaka at hahayaan naming mabuhay ang nanay mo. Kung hindi, bukas na bukas din, ikaw at ang nanay mong naghihingalo ay matutulog sa ilalim ng tulay. O mas malala pa." Nakatitig si Gabriel sa kontrata. Sa kanyang likuran ay ang banta ni Tita Millie. Sa kanyang harapan ay ang laso ni Enzo. At sa loob ng ospital ay ang huling hininga ng kanyang ina. Sa gitna ng ulan, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng isang desisyon na maaring magligtas sa buhay ng kanyang ina, ngunit tuluyang papatay sa kanyang huling natitirang dangal. Ano ang pipiliin niya? Ang buhay na puno ng kasinungalingan o ang kamatayang marangal? Ang dangal ba ay nakakain, Gabriel?
Ang katotohanan ba ay kayang magbayad ng bill sa ospital ng nanay mo? Ang tanong na yon ni Enzo ay tila isang malupit na huni ng demonyo sa gitna ng unos. Nakatayo si Gabriel sa harap ng sasakyan. Ang kanyang kamay na nanginginig ay hawak ang panulat na iaabot sana niya sa papel na nakapatong sa dashboard. Sa bawat segundong pag-aalinlangan niya, naririnig niya ang bawat mabigat na paghinga ng kanyang ina mula sa silid ng ospital na abot tanaw mula sa kanyang kinaroroonan. Ang ulan ay tila nagiging saksi sa kanyang pagsuko. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng pluma sa papel, naramdaman ni Gabriel ang init ng metal sa kanyang palad. Ang ukit na, para sa katarungang hindi nabibili, ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga kamay nito na kahit puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa construction, ay laging malinis kapag humahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang ama ay hindi kailanman yumukod sa kahit kanino. Hindi! Bulong ni Gabriel. Hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito. Anong sabi mo? Ang nangisi ni Enzo ay biglang napalitan ng puot. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo sa kalsada? Ang nanay ko ay hindi pinalaki ang isang anak na ipagpapalit ang katotohanan sa pera nyo. Matatag na sagot ni Gabriel. Binitawan niya ang pluma at hinayaan itong mahulog sa loob ng bulsa niya. Gawin niyo ang gusto niyo, Enzo. Pero hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng tatay ko para lang sa kagustuhan niyo. Isang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan ang sumunod. Humarurot ang sasakyan ni Enzo. Talsik ang putik sa buong katawan ni Gabriel. Naiwan siyang mag-isa, basang-basa, at tila wala ng bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, bumukas ang malaking glass door ng ospital. Lumabas si Chairman Tanaka. Hindi na napapalibutan ng mga bodyguard, kundi may dalang isang tuyong tuwalya at isang tasa ng mainit na kape. Ang matanda ay naglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay may dalang kapayapaan na tila hindi kayang abutin ng ulan. Nakita ko ang lahat, Gabriel. Ang boses ng chairman ay kalmado, ngunit may dalang awtoridad. Maraming tao ang pipiliin ang madaling daan. Pero pinili mo ang mahirap na landas dahil sa iyong prinsipyo. Iyan ang hindi kayang bayaran ng kahit anong kontrata. Hindi makapagsalita si Gabriel. Naramdaman niya ang marahang pagtapik ng chairman sa kanyang balikat. Nagising na si Amparo. Ang unang pangalang binanggit niya ay hindi sa akin, kundi ang pangalan ng binatang nagligtas sa kanya sa gitna ng baha. Sabi niya, nakita raw niya ang liwanag sa iyong mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabriel ang unang patak ng luha na hindi dahil sa pait, kundi dahil sa ginhawa. Inakay siya ng chairman papasok sa ospital. Sa loob ng isang pribadong kwarto, binigyan siya ng bagong damit, isang maayos na polo at pantalon. Habang nagsusuot siya ng malinis na damit, tila tinatanggal din niya ang lahat ng dumi at kahihiyang ipinahid sa kanya ni Tita Meli at Enzo. Ito ang kanyang bagong simulain. Hindi bilang isang hamak na aplikante, kundi bilang isang taong may utang na loob ang pamilya, Tanaka. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang kanyang sarili sa salamin na may maayos na anyo. Ang mga sugat sa kanyang kamay ay nandoon pa rin, ngunit tila naging mga medalya na ito ng kanyang katapangan. Dinala siya ng chairman sa harap ng kanyang nanay Rosa. Ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog, ang muka ay payapa, at may sapat na kulay dahil sa mga makabagong kagamitan sa ospital. Nilapitan ni Gabriel ang ina at marahang hinaplos ang buhok nito. Nanay, hindi na tayo babalik sa putik. Bulong niya sa gitna ng tahimik na silid. Ngunit sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo ng ospital, nakatayo sina Enzo at Tita Meli. Nag-uusap sila sa isang sulok, ang kanilang mga muka ay nababalot ng masamang balak. Hindi pa tapos ang laban, Meli. Bulong ni Enzo habang nakatingin sa direksyon ng kwarto ni Gabriel. Kung ayaw niyang pirahan ang kontrata, gagamitin natin ang board of directors. Ipapakita natin sa kanila ang ebidensya ng pagnanakaw ng tatay niya sa harap ng lahat ng media sa anibersaryo ng kumpanya bukas.
Sisiguraduhin kong hindi lang siya mawawala ng trabaho, kundi mabubulok siya sa kulungan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Mili habang binibilang ang perang ibinigay sa kanya ni Enzo. Ang bagyo ay tila tumitigil na sa labas, ngunit ang mas malaking baha ng intriga at kataksilan ay kasalukuyan pa lamang nabubuo sa loob ng palasyo ng mga Tanaka. Sa bawat kislap ng ginto sa loob ng silid na ito, Gabriel, may isang anino ng sakripisyong hindi kailanman mababayaran ng pera. Ang boses ni Chairman Tanaka ay tila isang malalim na bulong mula sa nakaraan habang nakatayo sila sa gitna ng kanyang malawak at marangyang library sa loob ng mansyon. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay humahalo sa lamig ng gabi, lumilikha ng isang atmosfera na tila nakabitin sa pagitan ng kasalukuyan at ng mga alaala. Dahan-dahang inilibot ni Gabriel ang kanyang paningin sa paligid. Ang kintab ng mga istante at ang bawat munting palamuti sa silid ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tagalabas, isang dayuhang galing sa putikan na biglang dinala sa isang palasyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng rangyang ito, naramdaman niya ang isang uri ng lungkot sa mga mata ng chairman, isang pangungulila na hindi kayang punan ng kahit anong kayamanan. Pinaupo ng chairman si Gabriel sa isang malambot na silyang gawa sa leather. Ang bawat kilos ng matanda ay may dalang paggalang na tila hindi tumitingin sa suot na damit ni Gabriel, kundi sa kaluluwang nasa likod nito. Ang plumang tanso na hawak mo, panimula ng chairman habang binubuksan ang isang lumang album ng mga larawan, ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagsulat. Ito ay regalo ko sa iyong ama, si Mateo Santos, noong kami ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na bodega ng mga tela sa Binondo. Si Mateo ang aking naging sandigan nang lahat ay tumalikod sa akin. Naramdaman ni Gabriel ang biglang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pero sabi po ni Enzo, sabi po nila ay ninakaw ito ng tatay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng chairman. Ang katotohanan ay madalas baluktutin ng mga taong may kailangan sa kapangyarihan. Noong mga panahong iyon, may isang malaking katiwalian na nadiskubre ang iyong ama sa kumpanya. Upang mapatahimik siya, ibintang nila sa kanya ang pagnanakaw ng mahahalagang dokumento at ng plumang ito. Ipinagtanggol ko siya, ngunit mas malakas ang boses ng mga masasama. Kinailangan niyang umalis upang protektahan kayo ni Rosa. Sa mga sandaling iyon, ang bawat piraso ng puzzle sa isipan ni Gabriel ay tila nagsimulang magtugma. Ang kanyang ama ay hindi nagnakaw. Siya ay biktima ng isang sistemang laging pumoprotekta sa mga mayayaman. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ina sa loob ng maraming taon, ang pagtitiis sa hirap at ang pananahimik ay upang iligtas siya mula sa panganib na dulot ng nakaraang iyon. Naramdaman ni Gabriel ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng katarungan. Ang kanyang ama ay isang bayani sa kanyang sariling paraan. Gabriel, hawak ng chairman ang kamay ng binata. Bukas ay ang ika-40 anibersaryo ng Tanaka Corporation. Ito ang araw kung kailan ko ipapahayag ang aking kahalili. Gusto kong tumayo ka sa tabi ko. Gusto kong ang anak ni Mateo Santos ang magtuloy ng nasimulan naming pangarap. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Isang sandali ng tahimik na pag-uunawaan sa pagitan ng dalawang henerasyon. Sa mata ng chairman, nakita ni Gabriel ang isang ama. Sa mata ni Gabriel, nakita ng chairman ang pag-asang matagal na niyang hinahanap. Hinaplos ni Gabriel ang bulsa kung saan nakatago ang pluma. Tila ba naramdaman niya ang espiritu ng kanyang ama na nagsasabing handa na siyang lumaban. Ngunit habang nagaganap ang madamdaming tagpong ito sa loob ng mansyon, sa isang madilim na silid sa labas ng kumpanya, abala si Enzo sa pag-aayos ng huling barahan ng kanyang plano. Kaharap niya ang isang matandang lalaki na may nakakatakot na peklat sa muka. Isang taong binayaran niya
upang magpanggap na saksi sa krimen ng ama ni Gabriel. Siguraduhin mong sa harap ng lahat ng media bukas, sasabihin mong nakita mo si Mateo Santos na nagnanakaw ng pera sa vault. Utos ni Enzo habang iniaabot ang isang makapal na bundle ng pera. Hahayaan nating umakyat sa rurok ng tagumpay si Gabriel bago natin siya ihulog ng mas masakit. Isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ni Tita Meli habang pinapanood ang tagpo. Ang kanyang kasakiman ay tila walang hanggan at ang kanyang pagnanais na makitang bumagsak ang sariling kadugo ay lalong tumitindi. Habang ang gabi ay lumalalim, ang katahimikan sa paligid ng Tanaka Corporation ay tila nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Si Gabriel ay kasalukuyang natutulog ng mahimbing, nangangarap ng isang magandang kinabukasan nang hindi nalalaman na ang isang sadyang inihandang bitag ay nakahanda ng lumunok sa kanyang bagong nahanap na kaligayahan. Sa pagsikat ng araw bukas, ang pluma ba ay magiging instrumento ng katarungan? O ito ang mitsang susunog sa lahat ng pinaghirapan ni Gabriel? Sabi nila, ang damit ang nagdidikta kung sino ka sa lipunang ito. Pero bakit pakiramdam ko ay isa pa rin akong huwad na nakasuot ng balat ng leon? Ang bulong na yon ni Gabriel sa harap ng salamin ay tila isang ambon ng pag-aalinlangan sa gitna ng kanyang bagong nahanap na ningning. Suot niya ang isang mamahaling tuksido na sadyang ipinatahi para sa kanya ni Chairman Tanaka. Ang kintab ng itim na tela ay tila sumasalamin sa mga ilaw ng malawak na ballroom ng Grand Hotel kung saan gaganapin ang ika-40 anibersaryo ng Tanaka Corporation. Ang kanyang buhok, na dati ay laging gulo-gulo dahil sa ulan at pawis, ay maayos na ngayong nakaayos, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling pagod. Pagod sa pagtatago ng isang sugatang kahapon. Sa labas ng silid, naririnig ang marahang tugtog ng biolin at ang ingay ng mga baso ng champagne na nagtatama. Mga tunog ng yaman na dati ay sa panaginip lamang niya naririnig. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng lumang pluma sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang anting-anting, ngunit ito rin ang mitsang maaaring sumabog anumang oras. Pumasok si Gabriel sa ballroom sa tabi ni Chairman Tanaka. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na dumadapo sa kanyang pandinig. Sino ang binatang ito? Bakit siya ang kasama ng hari ng industriya? Sa isang sulok, nakita ni Gabriel si Enzo. Ang ngisi nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sa tabi ni Enzo ay si Tita Meli, na ngayon ay nakasuot ng isang magarbo, ngunit malaswang matingkad na gown na tila ba nakalimutan na nito ang kanyang pinanggalingan. Ang kanyang tiyahin ay abala sa pagkain ng mga mamahaling appetizer, habang ang mga mata ay nakapako sa mga alahas ng mga panauhin ng may matinding kasakiman. Isang golden moment ang naganap ng lapitan ni Gabriel, ang mahina pang si Lola Amparo, na nakaupo sa isang wheelchair sa gitna ng mga bulaklak. Hinawakan ni Lola Amparo ang kamay ni Gabriel at ngumiti ng may kalinawan na tila hindi dinapuan ng sakit. Iho, ang mahinang tinig ng matanda ay tila isang mainit na yakap. Huwag kang matakot sa mga anino. Ang ulan ay hindi dumarating para lunurin ka, kundi para linisin ang landas na iyong lalakaran. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng pansamantalang lakas kay Gabriel, ngunit nang umakyat na si Chairman Tanaka sa entablado upang simulan ang kanyang talumpati, ang tensyon sa loob ng ballroom ay biglang tumaas. Ngayong gabi, panimula ng chairman, ang boses ay puno ng emosyon. Nais kong ipakilala sa inyo ang taong magdadala ng Tanaka Corporation sa susunod na kabanata. Isang taong nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault, kundi sa isang pusong handang magsakripisyo. Ngunit bago pa man mabanggit ng chairman ang pangalan ni Gabriel, isang malakas na boses mula sa likuran ng ballroom ang bumasag sa katahimikan. Sandali lang, chairman.
Bago niyo tuluyang ibigay ang inyong tiwala sa taong yan, baka gusto niyo munang marinig ang testimonya ng taong ito. Ang lahat ay napalingon sa direksyon ni Enzo. Kasama niya ang isang matandang lalaking naka-uniforme ng gwardiya, isang unipormeng luma na at kupas na ang kulay. Ang lalaki ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay diretso kay Gabriel. Siya! Itinurol ng matandang gwardiya si Gabriel habang ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash ng sunod-sunod, tila ba mga kidlat na nagbabadya ng bagyo. Ang ama ng binatang yan, nakita ko siyang kinuha ang mga dokumento at ang plumang yan sa opisina niyo 40 taon na ang nakalilipas. Ako ang saksi sa pagnanakaw ni Mateo Santos. Naramdaman ni Gabriel ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang kintab ng ballroom ay tila naging madilim na putik. Ang mga bulungan kanina ay naging malalakas na hiyaw ng panghuhusga. Tumingin siya kay Chairman Tanaka at nakita niya ang pagkabigla at ang muling pagbabalik ng pagdududa sa mga mata nito. Hinarap ni Enzo si Gabriel, ang muka ay puno ng tagumpay. Isang magnanakaw ang tatay mo, Gabriel, at ang anak ng magnanakaw ay walang karapatang tumayo sa entabladong ito. Ibigay mo ang plumang iyan dahil hindi iyan sayo. Habang ang mga reporter ay nagsimulang magsisigaw ng mga katanungan at ang gulo ay nagsisimulang lumaganap, nanatiling nakatayo si Gabriel sa gitna ng entablado. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, inabot ni Gabriel ang pluma sa loob ng kanyang bulsa. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng mga matang mapanghusga, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng takip ng pluma. Isang maliit na buton na hindi niya napansin kailanman. Nang pindutin niya ito, isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig sa kabila ng ingay. At isang nakatagong maliit na papel ang lumabas mula sa loob ng katawan ng pluma. Ang lahat ay napatigil. Ang matandang gwardiya ay biglang namutla, tila nakakita ng multo. Ano yan? Ang tanong ni Chairman Tanaka ay puno ng panginginig. Ano ang lihim na nakatago sa loob ng plumang 40 taon nang itinatago ng panahon? Ito ba ang magliligtas kay Gabriel? O ito ang huling ebidensya na tuluyang magpapabagsak sa kanya? Hubog sa kasinungalingan ng iyong buong pagkatao, Gabriel. Ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay lason na nagnakaw ng kinabukasan ng kumpanyang ito. Ang boses ni Enzo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa harap ng isang nagkakagulong madla. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier, kung saan ang bawat kislap ng kristal ay tila mapang-uyam na mga mata, nakatayo si Gabriel. Isang binatang nakasuot ng seda, ngunit ang pakiramdam ay tila nakalubog pa rin sa malamig na putik ng nakaraan. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri, habang hawak ang maliit na piraso ng papel na lumabas mula sa lihim na lalagyan ng pluma. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang bawat mukha sa paligid ay naging malabo, maliban sa mapanirang na ngiti ni Enzo at ang namumutlang anyo ng matandang gwardiyang bayaran. Ang hiya ay isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang sumigaw ng katotohanan. Ang bawat flash ng kamera mula sa media ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Inilalantad ang bawat sugat ng kanyang pagkatao sa buong mundo. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng mga bulong na tila mga lason na palasong tumatama sa kanyang puso, naramdaman ni Gabriel ang isang marahang hawak sa kanyang kaliwang kamay. Si Lola Amparo. Kahit na mahina at nakaupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katotohanang hindi kayang itago ng Alzheimer. Basahin mo, iho. Ang bulong ng matanda ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Ang tinta ay hindi nagsisinungaling sa taong may malinis na budhi. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib.
Ngunit dahan-dahan niyang binuklat ang maliit at nanilaw na papel. Sa bawat titik na kanyang nababasa, ang mundo ay tila unti-unting tumitigil sa pag-ikot. Hindi ito isang amining nagnakaw ang kanyang ama. Ito ay isang listahan ng mga transaksyon at mga pangalan ng mga taong tunay na nagnakaw sa kumpanya 40 taon na ang nakalilipas. At ang huling pangalan sa listahan ay ang pangalang nagpatahimik sa buong silid, Chairman. Ang boses ni Gabriel ay basag, puno ng emosyon na tila isang dam na malapit ng bumigay. Ang plumang ito ay hindi kinuha ni Tatay Mateo para magnakaw. Kinuha niya ito para itago ang ebidensya laban sa mga taong gustong bumagsak sa inyo. At ang taong nasa likod nito, tumitig si Gabriel ng diretso sa matandang gwardya na ngayon ay tila hihimatay na sa takot. Ang taong nag-utos sa iyo na magsinungaling noon at ang taong nagbabayad sa iyo ngayon para muling sirain ang tatay ko ay iisa lamang. Mabilis na kumilos si Enzo upang hablutin ang papel, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Chairman Tanaka. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing talim ng isang balisong. Bawat hininga ay tila naging mahalaga. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Gabriel. Ang utos ng chairman ay mababa, ngunit may dalang kapangyarihang hindi matatanggihan. Nang mabasa ng chairman ang nilalaman, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya kay Enzo at pagkatapos ay sa madilim na bahagi ng ballroom kung saan nakatayo ang isa pa nilang kamag-anak. Isang lihim na pilit itinatago ng 4 na dekada ang biglang sumambulat sa harap ng lahat. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang babaeng nakasuot ng puting gown ng ospital, namumutla at may dalang oxygen tank na hinihila ng isang nurse ang pumasok sa loob. Si Nanay Rosa. Gabriel! Ang tawag ng kanyang ina ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. Nabitawan ni Gabriel ang lahat. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Ang tuxedo niya ay nawalan ng saysay sa harap ng naghihirap na babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit bago pa niya maabot ang kanyang ina, biglang bumagsak si Nanay Rosa sa malamig na sahig ng hotel. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal na tangke ang bumasag sa katahimikan ng ballroom. Nanay, Nanay, huwag! Sigaw ni Gabriel habang yakap ang ina. Sa gitna ng palakpakan at kislap ng mga ilaw kanina, ang anibersaryo ng Tanaka Corporation ay biglang naging isang eksena ng trahedya. Habang hawak ni Gabriel ang malamig na kamay ng kanyang ina, napansin niya ang isang itim na sobre na nahulog mula sa bulsa ng gown ni Nanay Rosa. Isang sobreng may tatak na lila. Ang tatak na tanging si Tita Melly lamang ang gumagamit. Ano ang nilalaman ng sobreng iyon na naging dahilan ng paglusob ng kanyang may sakit na ina sa gitna ng gabi? At bakit tila ang tagumpay na abot kamay na ni Gabriel ay biglang naging isang mapait na paalam? Ang bawat tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang kampanang nagbabadya ng kamatayan habang yakap-yakap niya ang malamig at walang malay na katawan ng kanyang ina sa gitna ng marangyang ballroom. Ang kintab ng mga chandelier ay tila naging malabong mantsa na lamang sa kanyang paningin. Sa paligid niya, ang mga bulungan ng mga taong nakagown at nakasuit ay naging isang nakakabingig na ingay na tila humihila sa kanya pababa sa isang madilim na hukay. Ang Nanay Rosa niya, na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng mga batong hiyas, ay hindi na tumutugon sa kanyang mga tawag. Ang bawat segundo ng katahimikan ng kanyang ina ay isang saksak sa kaluluwa ni Gabriel, isang hapdi na mas matindi pa sa anumang panlalait na natanggap niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan, sa gitna ng panginginig, dinampot ni Gabriel ang itim na sobrang may tatak na lila na nahulog mula sa kamay ni Nanay Rosa. Ang tatak na yon, ang tatak ni Tita Melly, ay tila isang sumpa na muling bumukas. Sa loob ng sobre ay isang liham na punong-puno ng kamandag, isang pag-amin na sadyang isinulat para pumatay ng pag-asa.
Binasa ni Gabriel ang mga salitang tila mga uling na nagpapasuso sa kanyang mga mata. Rosa, alam nating dalawa na hindi lamang pagnanakaw ang kasalanan ni Mateo. Ibinenta ko ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya kapalit ng pambayad ko sa utang. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang anak mo naman ang magbabayad. Kapag hindi tumigil si Gabriel sa paghahanap ng katotohanan, hindi na siya makakaalis ng buhay sa hotel na ito. Naramdaman ni Gabriel ang isang uri ng galit na hindi niya inakalang kaya niyang maramdaman. Isang malamig at nanunuot na puot na tila nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Tita Millie. Nakita niya ang kanyang tiyahin na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Enzo. Ang mga mata ay nanginginig sa takot. Ngunit ang labi ay may bakas pa rin ng pagiging mapagmataas. Tita. Ang boses ni Gabriel ay mababa. Tila isang kulog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Paano niyo nagawa ito? Paano niyo nagawang ibenta ang sarili niyong pamilya para lang sa sugal? Hindi nakasagot si Tita Millie. Sa halip, sinubukan niyang mag-gaslight ang kanyang paboritong sandata. Ginawa ko yon para sa atin, Gabriel. Para hindi tayo mabulok sa hirap. Ang tatay mo ay pabigat lang sa buhay natin. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa lahat ng panauhin sa loob ng ballroom nang iabot ni Gabriel ang liham kay Chairman Tanaka. Ang matanda, na kanina ay punong-puno ng pagdududa, ay naramdaman ang bigat ng kataksilang naganap sa loob ng 40 taon sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Sapat na ito. Ang utos ni Chairman Tanaka ay maikli, ngunit sapat na upang pumasok ang mga security officers at hawakan sina Enzo at Tita Millie. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat buhay na sinira nyo, pagbabayaran nyo ito sa harap ng batas. Ngunit sa gitna ng pananalo ni Gabriel sa katarungan, ang tunay na laban ay kasalukuyan pa ring nagaganap sa sahig ng ballroom. Ang mga paramedics ay mabilis na dumating, ang tunay na tunog ng mga kagamitang pangmedikal ay pumuno sa silid. Itinakbo si Nanay Rosa sa labas. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila nakikidalamhati sa paghihingalo ng matanda. Gabriel! Sigaw ni Chairman Tanaka habang hinahabol ang binata. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para sa nanay mo. Sumakay si Gabriel sa ambulansya. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takbo ng sasakyan at ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw na tumatama sa mga kalsada ng Maynila, dahan-dahang imulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Isang mahinang sulyap na puno ng pagmamahal at sakit. Gabriel, anak. Ang bulong ni Nanay Rosa ay halos hindi marinig. Ang pluma, huwag mong bibitawan dahil nandoon ang pangalan ng tunay mong ama. Napatigil ang mundo ni Gabriel. Ang tunay na ama? Akala niya ay si Mateo Santos ang kanyang ama. Kung hindi si Mateo, sino ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay? Ang plumang hawak niya ay tila naging mas mabigat pa. Tila ba may isa pang lihim na nakatago sa ilalim ng tinta nito? Bago pa man makapagtanong si Gabriel, ang monitor ng tibok ng puso ay biglang naglabas ng isang mahabang tunog. Isang patag na linya na nagpapahiwatig ng paghinto ng buhay. Ang bawat hininga ni Gabriel ay tila naging isang sigaw na walang boses sa gitna ng tahimik na ambulansya. Mawawala ba ang tanging taong naging sandigan ni Gabriel sa sandaling nahanap na niya ang katarungan? At sino ang misteryosong lalaking tinutukoy ng kanyang ina bago ito pumanaw? Mawalang galang na po, iho, pero kailangan mo nang ihanda ang iyong sarili sa pinakamasamang kinalabasan. Ang puso ng iyong ina ay pagod na. Ang mga salitang yun ng doktor ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling pirapiraso ng pag-asa ni Gabriel sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Habang nakatayo siya roon, suot pa rin ang marangyang tuxedo na ngayon ay lukot-lukot na at may mga bahid ng luha.
Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang kintab ng sapatos na ibinigay sa kanya ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Mukha siyang prinsipe sa labas, ngunit sa loob ay isang batang nagmamakaawa sa tadhana na huwag munang bawiin ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tapat. Narinig ni Gabriel ang bawat mabigat na hakbang ng mga nurse at ang mahinang tunog ng mga gulong ng stretcher na labas-masok sa emergency room. Ang bawat ingay ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Naupo siya sa matigas na upuang plastik. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa paligid ay tila sumasakal sa kanya, nagpapaalala na ang kamatayan ay palaging nakamasid sa bawat sulok ng silid na ito. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdadalamhati, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng lumang pluma sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito. Ang tanso ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanginginig na palad. Naalala niya ang huling bulong ng kanyang ina. Hindi si Mateo ang tunay mong ama. Ang katotohanan iyon ay tila isang bagong bagyo na niyanig ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Kung hindi si Mateo Santos ang kanyang ama, sino ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay? Bakit itinago ni Nanay Rosa ang lihim na ito sa loob ng mahigit 2 dekada? Ang bawat alaala niya kay Mateo, ang mga haplos sa ulo, ang mga aral tungkol sa dangal, ay biglang nabalot ng isang makapal na ulap ng pagdududa. Dahan-dahang lumapit si Chairman Tanaka kay Gabriel. Ang matanda ay tila tumanda pa ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang marangyang coat ay nakasampay na lamang sa kanyang braso at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot at pagsisisi. Gabriel, ang tawag ng chairman ay mahina. Tila takot na baka mabasag ang anumang natitirang lakas ng binata. Gagawin ng mga doktor ang lahat. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tumingin si Gabriel sa chairman. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungang hindi niya kayang bigkasin. Inabot niya ang pluma sa matanda. Chairman, bago mawalan ng malay si nanay, may sinabi siya tungkol sa plumang ito. Sabi niya, nandoon daw ang pangalan ng tunay kong ama. Napatigil ang chairman. Kinuha niya ang pluma at tiningnan ito nang maigi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, inikot niya ang dulo ng panulat. Isang bahagi na tila selyadong-selyado. Sa isang malakas na pihit, isang maliit na bahagi ng tanso ang nabuksan at mula rito ay lumabas ang isang maliit na gintong singsing na may nakaukit na inisyal. Ang chairman ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Dahilan upang mapaupo siya sa tabi ni Gabriel. Ang singsing na yon ay kapares ng singsing na suot ng chairman, isang mana na ibinibigay lamang sa panganay na anak ng pamilya Tanaka. Hindi maari. Ang bulong ng chairman ay puno ng panginginig. Ang aking anak. Ang aking anak na si Alberto na namatay sa isang aksidente, 40 taon na. Ang nakalilipas, siya at si Rosa. Naramdaman ni Gabriel ang biglang pagtigil ng mundo. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang higanting alon na lumunok sa kanya. Ang taong itinuturing niyang tagapagligtas, ang chairman na nagbigay sa kanya ng pagkakataon ay maaaring ang kanyang sariling lolo. At ang kanyang ama, ang tunay na ama, ay ang nawawalang anak ng imperyong Tanaka. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara, ang mukha ay puno ng matinding pagod at isang ekspresyong hindi mo malaman kung tagumpay o kabiguan. Nagawa naming ibalik ang kanyang pintig, panimula ng doktor. Ngunit siya ay nasa kritikal na kondisyon. Mayroon lamang siyang ilang minuto ng kamalayan. Gusto niyang makita ang chairman at si Gabriel. Mabilis na tumayo ang dalawa. Sa loob ng silid, sa gitna ng mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga, si Nanay Rosa ay nakatingin sa kisame.
Nang makita niya si Chairman Tanaka at Gabriel na magkahawak kamay, isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ipinagkatiwala ko siya kay Mateo upang iligtas siya sa gulo ng inyong pamilya. Chairman, ang boses ni Nanay Rosa ay halos isang hangin na lamang. Pero ang tadhana ang laging gumagawa ng paraan para ibalik ang dugo sa kanyang pinagmulan. Ngunit bago pa man makayakap si Gabriel sa kanyang ina, ang tunog ng monitor ay muling nagbago. Isang mabilis at paputol-putol na tunog na nagpapahiwatig ng huling pakikipaglaban ng puso. Sa labas ng silid, nakita ni Gabriel ang anino ni Enzo na tila may hawak na isang hiringgilya, mabilis na naglalakad palayo sa nurse station. Isang matinding kilabot ang bumalot kay Gabriel. Hindi pa tapos ang panganib. Ang katarungang nahanap niya ay tila may kasamang malupit na kabayaran. Maililigtas ba niya ang kanyang ina? O ang huling pintig ng lihim ay magiging huling pintig na rin ng buhay ni Nanay Rosa? Gabriel, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ang nanay mo. Ang bawat salitang yon ni Nanay Rosa ay tila isang huling bulong ng hangin sa gitna ng silid ng ospital, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Habang hawak ni Gabriel ang nanginginig na kamay ng kanyang ina, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng balat nito. Ang monitor ng puso ay nagsimulang maglabas ng isang mabilis, paputol-putol na tunog, at ang mga ilaw nito ay nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Nanay, huwag po kayong magsalita, pakiusap ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal, pilit na kumakapit sa bawat huling hininga ng kanyang ina. Ang katotohanang siya pala, ang nawawalang apo ng chairman, ay tila walang saysay sa sandaling iyon. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng babaeng nagpalaki at nagmahal sa kanya ng buong puso. Ngunit sa gitna ng emosyonal na tagpong iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gamit mula sa nurse station ang biglang bumulabog sa katahimikan. Napalingon si Gabriel. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ni Enzo na mabilis na nagtatago sa likod ng isang pader. Ang kamay nito ay tila may hawak na isang manipis na bagay. Ang isang nurse ay nakahandusay sa sahig. Ang mga gamot at hiringgilya ay nakakalat sa paligid. Isang matinding kilabot ang gumapang sa balat ni Gabriel. Hindi pa tapos si Enzo. Ang banta ng kanyang ina kanina tungkol sa plumang may nakasulat na pangalan ng kanyang tunay na ama ay tila may koneksyon sa katotohanan ito. Mabilis na lumabas si Gabriel sa silid, bit-bit ang plumang tanso. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Chairman Tanaka habang papalapit sa nurse station. Nakita niya ang nakahandusay na nurse at ang nagkalat na gamot. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Chairman, si Enzo po. Nakita ko siyang kinuha ang gamot para sa respiratory failure. Sigaw ng nurse habang pilit na bumabangon. Ang gamot na yon ay para sa pasyenteng nasa room 305. Room 305. Ito ang kwarto ni Nanay Rosa. Naramdaman ni Gabriel ang biglang pag-ikot ng kanyang mundo. Si Enzo ay hindi lamang gumaganti, sinubukan niyang patayin ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi at pagpapakumbaba ni Gabriel ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding galit na tila isang apoy na sumunog sa kanyang buong pagkatao. Enzo! Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay ngayon ay may dalang kapangyarihan na tila nagpatahimik sa buong ospital. Tumakbo si Gabriel patungo sa direksyon kung saan nawala si Enzo. Ang chairman at ang mga bodyguard ay sumunod. Nagkaroon ng isang maikling paghabulan sa gitna ng pasilyo ng ospital. Sa wakas, naabutan ni Gabriel si Enzo sa rooftop ng gusali. Ang hangin sa rooftop ay malakas at ang dilim ng gabi ay lalong nagpatingkad sa masamang balak ni Enzo. Hindi ko hahayaang manalo ka, Gabriel. Sigaw ni Enzo, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. May hawak siyang isang maliit na bote ng gamot
ang gamot para sa Nanay Rosa at pilit niya itong itatapon sa gilid ng gusali. Kapag nawala ang nanay mo, mawawala rin ang koneksyon mo sa Tanaka. Bumalik ka sa putikan basurero. Hindi ka makakatakas, Enzo. Sigaw ni Gabriel. Hindi ko hahayaang saktan mo ang nanay ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Nagkaroon ng mabilis na pag-agawan sa pagitan ng dalawa. Si Gabriel, na dating laging yumuyuko, ay ngayon ay lumalaban ng buong tapang. Ang bawat suntok at tulak ay may dalang bigat ng kanyang pighati at pagmamahal sa kanyang ina. Sa gitna ng pakikipagbuno, ang pluma sa bulsa ni Gabriel ay nahulog. Pinulot ito ni Enzo. Ang panulat na ito, ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Sigaw niya. Ngunit bago pa man niya maitapon ang pluma, muling nagbago ang kulay ng balat ng pluma. Isang nakatagong bahagi ang biglang lumabas mula sa katawan nito. Isang maliit na micro SD card. Nandoon ang ebidensya. Nandoon ang katotohanan. Huwag mong itago ang katotohanan, Enzo. Sigaw ni Gabriel. Wala kang panalo sa katarungan. Sa sandaling iyon, dumating si sina Chairman Tanaka at ang mga bodyguard. Nakita nila ang pag-agawa ng dalawa at ang micro SD card na lumabas mula sa pluma. Ang pagkabigla ay rumehistro sa mukha ng chairman. Huwag kang magsinungaling sa akin, Enzo. Ang boses ng chairman ay puno ng galit na hindi niya kailanman ipinakita. Mabilis na pinulot ni Gabriel ang micro SD card at iniabot ito sa chairman. Nandito ang lahat ng ebidensya, chairman. Ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang tatay ko at kung bakit pinagtangkaan nilang patayin si nanay. Sa gitna ng paghaharap, nakita ni Gabriel ang isa pang figura sa ibaba ng rooftop. Si Tita Melly. Nakatingin ito sa kanila, ang mukha ay namutla at puno ng takot. Ang kanyang kasakiman ay tila naging isang dambuhalang bumalik upang sipsipin ang kanyang huling hininga. Ang bagyo ay lumilipas, ngunit ang laban para sa katarungan at katotohanan ay kasalukuyan pa ring nagaganap. Maililigtas ba ni Gabriel ang kanyang ina? At paano niya haharapin ang katotohanang nakatago sa loob ng micro SD card, ang katotohanang magbubunyag sa buong kasaysayan ng kanyang pamilya? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila hindi na luhang puno ng pait, kundi mga dalisay na tubig na naguhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nakatayo si Gabriel sa tapat ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata. Hindi na ito ang basang-basang polo na suot niya noong unang araw ng kanyang pakikipagsapalaran. Ngayon, ang kanyang anyo ay refleksyon ng isang taong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Sa kanyang tabi, nakaupo si Nanay Rosa sa isang armchair, balot ng isang malambot na kumot at may bakas na ng kulay ang kanyang mga pisngi. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang bawat hininga nito ay tila isang himala na ipinagkaloob ng langit. Anak, huwag mong kakalimutan na ang yaman ay parang ulan. Maaari itong magbigay ng buhay, pero maaari rin itong lunurin ang iyong pagkatao kung hindi ka mag-iingat. Ang mahinang paalala ni Nanay Rosa habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ngumiti si Gabriel at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hinawakan ang mga kamay nito na kahit may mga kulubot ay nananatiling pinakamalambot na kanlungan para sa kanya. Opo, Nay. Ang pluma ni Tatay Mateo at ang pangalan ng pamilya Tanaka ay gagamitin ko para sa mga taong tulad nating dati ay nasa putikan. Sa kabilang panig ng lungsod, ang hagupit ng karma ay tuluyan ng dumapo sa mga taong naghahasik ng kasamaan. Si Enzo ay kasalukuyang nasa loob ng isang malamig na selda, naghihintay ng hatol para sa tangkang pagpatay at malawakang fraud sa kumpanya. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang kayabangan. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang madilim na anino ng kanyang sariling mga kasalanan. Si Tita Melly naman ay naiwang mag-isa sa kalsada. Ang lupang dati ay inaangkin niya. Nang may kasakiman ay nabawi na ng bangko dahil sa kanyang mga utang sa sugal. Ang mga dati niyang kalaro sa mahjong ay tinalikuran siya.
At sa bawat kanto ng kanilang dating barangay, ang boses niya ay wala ng bigat, kundi isang mahinang daing ng isang taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Isang malakas na hampas ng katotohanan na, sa huli, ang pera ay hindi kayang bumili ng tunay na pamilya. Isang hapon, habang naglalakad si Gabriel sa labas ng gusali ng Tanaka Corporation, muling bumuhos ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak na siyang malaking itim na payong. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa kanto, basang-basa at pilit na itinatago ang isang maliit na plastik ng mga paninda sa ilalim ng kanyang manipis na t-shirt. Ang bata ay nanginginig sa ginaw. Ang mga mata ay puno ng takot at pagod. Isang imaheng sadyang pamilyar kay Gabriel. Lumapit si Gabriel at pinayungan ang bata. Inabot niya ang kanyang jacket at isinuot ito sa maliit na balikat ng musmos. Huwag kang matakot, iho. Ang ulan ay titigil din. Doon, sa gitna ng kalsada, kinuha ni Gabriel ang lumang plumang tanso mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa bata. Ingatan mo ito. Isulat mo ang iyong sariling kwento at huwag mong hahayaang burahin ng kahit na sino ang iyong mga pangarap. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Isang pagpasa ng pag-asa mula sa isang taong nagtagumpay patungo sa isang taong nagsisimula pa lamang. Sa mga mata ng bata, nakita ni Gabriel ang kanyang sariling nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay magkakaroon ng mas masayang simula. Bumalik si Gabriel sa loob ng kumpanya kung saan naghihintay si Chairman Tanaka. Ang matanda ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa malayo. Nang pumasok si Gabriel, tumingin ang chairman sa kanya nang may matinding pagmamalaki. Gabriel, handa ka na bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Tanong ng chairman. Handa na po, Lolo. Ang sagot ni Gabriel ay matatag at puno ng pagpapakumbaba. Nagkamay ang dalawa, isang pagkakaisa ng dugo at ng paninindigan. Ang Tanaka Corporation ay hindi na lamang isang imperyo ng pera, kundi isang institusyon na itatayo sa pundasyon ng katarungang ipinaglaban ni Mateo Santos at ng pagmamahal ni Alberto Tanaka. Sa huling sandali ng gabi, habang nakatitig si Gabriel sa lihim na ukit sa loob ng takip ng pluma na nakapatong sa kanyang bagong desk, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga. Ang tinta ng kanyang buhay ay muling dumadaloy ng malaya, nagsusulat ng isang kabanatang puno ng pag-asa, pagpapatawad at tunay na ligaya. Ngunit sa dulo ng kanyang tagumpay, isang huling kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan habang binabasa ang huling bahagi ng micro SD card na hindi niya naipakita sa lahat. Isang lihim na mensahe mula sa kanyang tunay na amang si Alberto. Gabriel, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong daan pauwi. Pero mag-ingat ka dahil ang pluma ay may kapares at ang taong humahawak sa kapares nito ay kasalukuyan pa ring nagtatago sa anino ng pamilya Tanaka. Ang pinto ng katarungan ay bumukas na, ngunit tila may isa pang pinto ng misteryo ang dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Tanaka ay hindi na tila isang mabigat na tungkulin para kay Gabriel, kundi isang regalong patuloy na nagbubukas sa ilalim ng liwanag ng araw. Wala na ang amoy ng luma at basangyero. Wala na ang tunog ng nag-uumpugang mga balde ng tubig sa kalsada. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa hardin at ang banayad na huni ng mga ibon na tila nakikigulo sa kanyang pananahimik. Nakatayo si Gabriel sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na barako. Sa kanyang tabi, nakaupo si Nanay Rosa sa isang tumba-tumba. Masigla na ang kanyang mga mata at may malusog na kulay ang kanyang balat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, ang kanyang ina ay hindi na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng gamot o kung kailan darating ang susunod na paniningil ng utang. Anak,
Dinalaw mo na ba ang puntod ni Mateo? Ang mahinang tanong ni Nanay Rosa. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Opo, Nay. Galing ako roon kahapon. Sagot ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Nag-iwan ako ng bulaklak at nagpasalamat. Alam ko na ngayon, kahit hindi kami magkadugo, siya ang tunay na nagturo sa akin kung paano maging isang lalaking may dangal. Pinatawad ko na siya, Nay. Pinatawad ko na ang lahat ng lihim dahil kung hindi dahil sa mga yon, hindi ako magiging ganito katatag. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso para kay Gabriel. Inabot siya ng maraming gabi ng pag-iisip bago niya tuluyang binitawan ang puot laban kay Tita Mili at Enzo. Pinili niyang hayaan ang batas na gumawa ng katarungan sa mundo, habang ang kanyang puso naman ay pinalaya niya mula sa tanikala ng galit. Ang katahimikang nahanap niya ay hindi dahil nawala na ang lahat ng kanyang problema, kundi dahil tinanggap niya na ang bawat sugat ay bahagi ng kanyang disenyo. Lumabas mula sa loob ng mansyon si Chairman Tanaka, na ngayon ay mas gusto nang tawaging lolo ni Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang bawat ngiti niya ay tila nagpapahiwatig na sa wakas ang kanyang pamilya ay buo na muli. Gabriel, ang tawag ng chairman. Ang pundasyon para sa Mateo Santos Charity ay handa na para sa inaugurasyon bukas. Maraming batang taga-squatter ang mabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Iyan ang tinta ng pag-asang sinasabi ng iyong ama. Hinawakan ni Gabriel ang lumang-plumang tanso sa kanyang bulsa. Ang panulat na ito, na dumaan sa putik, sa dugo at sa luha, ay ngayon ay nakapahinga na sa isang maayos na lalagyan. Ngunit para kay Gabriel, ang tunay na pluma ay ang kanyang sariling buhay. Ang bawat desisyon niya, bawat kabutihang ipinapakita niya sa mga taong nasa laylayan, ay ang tinta na nagsusulat ng isang bagong kasaysayan para sa mga Tanaka. Isang huling golden moment ang namagitan sa kanilang tatlo habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Walang kumpanya, walang pera, walang intriga. Tanging ang init ng pamilyang nagmula sa magkakaibang mundo, ngunit pinag-isa ng isang dakilang sakripisyo. Ang aral na iniwan ng kwento ni Gabriel sa bawat tagapakinig ay malinaw. Ang kabutihan ay hindi kailanman kahangalan. Maaaring ibaon ka ng mundo sa putik. Maaari kang sakta ng mga taong inaasahan mong magmamahal sa'yo. Ngunit sa huli, ang iyong puso ang magdidikta ng iyong kapalaran. Ang katarungan ay maaring matagal dumating. Ngunit tulad ng ulan, darating at darating ito para linisin ang lahat ng dumi at magbigay ng bagong buhay. Dahan-dahang pumasok ang mag-anak sa loob ng tahanan habang ang ilaw ng mansyon ay unti-unting nagliliyab sa gitna ng gabi. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa bawat sulok ng silid, ang tanging maririnig ay ang tunog ng masayang tawanan. Isang tunog na mas mahalaga pa sa kahit anong ginto sa mundo.